At ang mood dyan, Kara, tensyonado pa rin ba? Sa ngayon, nag-aantabay ang lahat ng media people kasi nga very sketchy. Ang alam pa lang rin namin talaga kung ano yung time of death ni Secretary Angelo Reyes, ano yung gunshot wound na kanyang ginamo. Pero ang hindi namin pasigurado pa rin dahil patuloy pa rin yung balita kung paano nga ba yung circumstances ng kanyang pagkamatay, siya ba'y binaril o siya ba'y suicide. Yan ang mga bagay na malaking katanungan pa rin hanggang ngayon at nililinaw po ito ng mga doktor kanina na ayaw po nilang magbigay ng anumang komento dahil ang hinihintay nila ay ang opisyal na statement ng pamilya. Tanging ang pamilya lamang ang makapagbibigay ng detalye sa tunay na circumstances ng pagkamatay daw ni Secretary Angelo Reyes. Kara, kanina, nandyan ba natagpuan nyo dyan yung si Cesar Abon, Rolando Dangan, itong mga sinasabing aide o driver nitong si Secretary Reyes? Nakuha lamang namin ang pangalan nitong si Rolando Dangan, ito yung driver ni Secretary Angelo Reyes, at Cesar Abon, ito yung kanyang bodyguard. Sila yung mga nagdala ng katawan ni Secretary Reyes dito sa Quirino Memorial Medical Center. Kasama yung dalawang anak ng dating AFP. Pero hindi nyo sila nakausap mismo? Kasi 7:45 in the morning, yung body at pagkatapos noon ay pumasok na ang lahat ng hospital at pinagawalan na ang media na makapasok man lang sa loob. Kara, doon ba sa kinalalagyan mo ngayon, nakikita mo kasi may ulat tayo na papalabas na si Representative Gloria Macapagal-Arroyo sa kasalukuyan? Kanina ay nakita na magaan siya na dumaan sa corridor, pero hindi rin naman siya lumabas. Dumiretso pa po sa exit ng emergency room. Nakita lamang siya na lumabas from the room. Pero so talagang wala siyang intensyong makipag-usap sa mga taga-media o magbigay man lang ng kahit na maikling pahayag doon sa kanyang ginawang pagbisita? Sa ngayon, Maris, hindi pa natin sigurado yan kasi pumasok siya dito sa emergency room. Dumaan lamang siya sa corridor. We don't know for sure kung dito rin siya lalabas. Ivan? Oo. We don't know for sure kung dito rin siya lalabas sa emergency room. Oo. Alam niyo ba kung gaano karami yung entry and exit places dyan sa Quezon Memorial Medical Center na pwedeng labasan? Maris, merong entrance dito sa emergency room, merong main lobby, merong main lobby near the boardroom. Tapos may bago kasing bukas na annex building, ang Quirino Memorial Medical Center, at yun ay, if I'm not mistaken, meron pang dalawa o tatlong entry and exit. Oh. At kung hindi nga niya talaga nais makipag-usap sa inyo, no, maaaring pasikreto na lang na umalis sa ibang mga exit points. Yan ang hindi namin alam, pero ang sigurado Maris ay nagtungo dito si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. May mga kasama ba siya na iba pang opisyal na kasama nung kanyang administrasyon? Si Representative Arroyo lamang ang amin. Alright. Maraming salamat, Kara David. Samantala, inilang naman ng ilang mambabatas ang pag-adjourn ng ginagawang pagdinig sa Kamara ngayong araw kaugnay sa umano'y katiwalian sa AFP. Yan ay bilang pagbibigay respeto sa pagpanaw ni Reyes. Pero hindi po ito pinagbigyan. Nakatutok sa batasang pambansa si Ivan Mayrina. Ivan, kumusta na dyan? Bakit hindi pinagbigyan? Yung motion na Maris ni itong si Cagayan de Oro o Representative Rufus Rodriguez ay pagpaliban na nga muna ang pagdinig in deference o bilang respeto sa pamilya ng namatay na si dating Secretary Angelo Reyes. Pero pinagbotohan nito Maris at natalo sa botohan kaya hindi napagbigyan. 5 lamang ang pumabor na i-adjourn ang hearing ngayon at 16 ang hindi pumabor kaya ngayon nga ay nagpapatuloy itong hearing. Sa ngayon Maris ay nakasalang itong si Co-Auditor Heidi Mendoza at kanya detalye ang nilalaman ng kanyang audit report tungkol sa Balikatan Funds at ilang pang mga kaduda-dudang transaksyon ng kanyang i-audit ang mga libro ng Armed Forces of the Philippines. Medyo natagalan Maris ang pagsisimula ng pagbibigay ng testimonya nitong si Mendoza dahil nagkaroon ng medyo mahabang diskusyon ng mga kongresista tungkol sa magiging mga parameters nitong pagdinig nito. Kasi Maris, tandaan natin na ang pagdinig na ito ay nag-ugat sa privilege speech ni Congressman Roy Lagoles tungkol lamang sa plea bargain. Pero dahil nga masyado nang lumawak ang paksa ng usapan dito, kaya nag-set muna sila ng tinatawag nating parameters o yung mga
imbitasyon, itanong at kung ano magiging prioridad sa mga kongresista. Lalim na Senate custody. Kasi daw sumula. Pero hindi detalye kung ano ang dahilan. At sa ngayon nga, Maris, ay nagsimula na itong testimonya ni Heidi Mendoza. At yan ang latest. Maris. Ivan, inaasahan pa bang muling haharap si Secretary Reyes dapat dyan sa mga pagdinig na yan? Sa mga susunod na mga proceedings, sa susunod na mga hearings, inaasahan pa ba siya? Ang tinatanong mo ba ay kung imbitado si Secretary Reyes sa mga pagdinig dito? Kung inaasahan pang humarap siya sa mga pagdinig dyan, sana, kung hindi nangyari tong insidenteng ito kaninang umaga. Actually, Maris, mula nung simula ng pagdinig nito ay hindi na nagpakita si Secretary Reyes. At kanina nga, binasa ang liham na pirmado mismo ni Secretary Reyes na natanggap daw ng komite kagabi na nagpapa-excuse daw siya sa pagdinig dahil kung ang paksa naman daw ay tungkol sa plea bargain, wala daw siyang kinalaman dito at baka wala rin siyang maitulong o maikontribute sa kanilang diskusyon. So, hindi na natin malalaman, Maris, pero mukhang wala talagang intention na dumalo itong si Secretary. Pero naroon yung talagang imbitasyon na sana'y humarap pa siya. Mukhang wala, Maris, dahil bate nga sa ipinadala niyang sulat ay mukhang wala. Hindi mula dun sa kanyang part, mula dun sa kampo ng Kamara na inaasahan sana o nais nilang humarap si Secretary Reyes para magbigay linaw sa sa issue. Yes, definitely. Kung pagbabasehan ng mga nakaraang hearing, talagang gustong-gusto sana nilang ma-attend dito si Secretary Reyes dahil ilang beses lumutang ang pangalan ni Secretary Reyes sa testimonya ng iba't ibang mga resource persons na humarap dito. Ivan, matagal ka na nagko-cover dyan sa Kamara. Ano ang implikasyon ngayong pumanaw na nga itong si Secretary Reyes? Anong magiging implikasyon nito dyan sa nagaganap na pagdinig na sinabi mo nga ay dapat sa plea bargaining agreement lang at nanganak na ng nanganak itong issue na ito? Well, if at all, Maris, ang magiging epekto lang nito ay, wala nang pagkakataon itong si Secretary Reyes na ipagtanggol ang kanyang sarili sa gitna ng napakaraming mga aligasyon laban sa kanya. Pero kasi itong investigation naman na ito, isa sa mga balak amyentahan dito ay ang Plunder Law, ang Ombudsman Act at kabilang na rin dyan ang Anti-Money Laundering Act. So, with regard dun sa punto na in aid of investigation in aid of legislation, mukhang wala namang impact na hindi na makakarating si Secretary Reyes. Pero yun nga lang, in the interest of fairness and justice na rin, hindi na makasagot si Secretary Reyes sa mga allegation laban sa kanya. Huli na lang, Ivan, may opisyal na bang pahayag ang Kamara kaugnay nga sa pagpanaw nitong si dating Secretary Reyes? Yes, Maris, in fact, bago nung matalo na nga itong motion para i-adjourn ng meeting ngayon ay unanimous ang pagpasa ng Committee on Justice. Pag inaasahan na rin mamaya sa plenaryo, unanimous ang pag-aproba nila sa isang resolusyon na nagpapahayag ng pakikiramay sa pagkamatay nitong si dating Secretary Angelo Reyes. Alright, maraming salamat, Ivan Mayrina. Babalikan namin na ikaw dyan mamaya sa patuloy na pagdinig dyan sa Kamara. Samantala, patuloy ang investigasyon sa pagkamatay ni dating Secretary Angelo Reyes. May isang primary witness ang hawak ngayon ng pulisya. Mula sa Marikina, ang detalye ay hahatid ni John Consulta. John? Maris, hawak nga natin ngayon, mainit-init pa itong sworn statement na ibinigay nitong si Feliciano Recorba. Siya ay nagpakilalang isang maintenance supervisor ng Loyola Memorial Park sa Marikina City. At ito nga ay nagsasabi sa kanyang salasay na kitang-kita raw niya